Still, undecided pa rin si Renz Abando kung mananatili pa ba siya sa KBL or lilipat na sa B-League. Expire na kasi ang 2 taong kontrata ni Abando sa anyang KGC sa KBL. Ayon kay Marvin Espiritu, na target umano ni Abando na i-explore ang free agency, baka may maganda pang opportunity na dadating kay Abando sa free agency. Until now, still undecided pa rin si Abando, pero inamin nito na may mga teams sa KBL at Japan B-League ang nag-reach out kay Abando, pero wala pang natipuhan si Abando sa ngayon kasi nasa bakasyon pa sila kay. Natulungan nga ni Abando noon ang anyang KJC na masungkit ang kampionado sa KBL at EASL. Pero sa pangalawang season ay bigo ngang makuha ng anyang ang back-to-back champion dahil nagkaroon nga ng injury si Abando. Pero ang isa pa nating kababayan na si SG Bilangel ay pumirma na nga ng 2 years contract extension sa kanyang kupunan sa KBL. Samantala, nagpasa ng resolusyon si Senator Angara para sa pagiging Filipino citizen ni Benny Boatwright. Ayon kay Angara, na aprobado sa kanya ang pag-grant kay Boatwright bilang Filipino citizen. Tiwala siya na mapalakas pa ni Boatwright ang national team. Si Angara ang chairman ng SBP at napagkasunduan naman sa meeting ang pag-grant kay Boatwright bilang Pilipino. Ayon kay Angara, na malaking tulong ang PBA upang ma-adopt ni Boatwright ang sistema ng mga Pinoy. Kung matatandaan ay natulungan ni Benny Boatwright ang SMB na makuha ang kampionado sa nakaraang PBA Commissioner's Cup. Samantala, mukhang nakahanda ng mag-move on ang Yokohama dito kay Kai Sotto. Naging usap-usapan kasi sa Twitter na target nga ng Yokohama na kumuha ng panibagong players para sa kanilang rebuilding process. Mukhang wala sa plano ng Yokohama na i-renew pa ang kontrata ni Kai Sotto. Dahil ayon sa report na nakafocus umano ang Yokohama sa pagkuha dito kay Yuta Watanabe. Top priority ng Yokohama ang tandem ni Kawamura at Watanabe. Mukhang hindi naging satisfied ang Yokohama dito kay Kai Sotto, ano? Pero hindi naman yan ikinabahala ng kampo ni Kai Sotto dahil marami naman daw mga nag-inquire dito kay Kabayan. Ayon sa agent ni Kai Sotto na si Tony Ronzoni, na malaki ang kanilang naging plano kay Kai Sotto. Isa na nga doon ang NBA Summer League. Gusto nila na maging handa si Kai sa physical na laban sa NBA. Inamin nito na marami na silang positibong nakukuha mula sa mga scouts for the past few months. Samantala, dati nga ay inihayag nga ng isang PBA insider na nag-offer nga etong si Dennis Uy kay Kai Sotto ng 3 to 4 million per month kung gusto nito maglaro sa PBA. Well, muli na namang nagpahayag si Converge head coach Aldin Ayo na handa umano silang magbigay kay Kai Sotto ng potential salary kung magpapadraft ito sa 2024 PBA draft. Ayon pa kay Aldin Ayo na magiging history umano sa PBA ang kanilang maging offer kay Kabayan. Well, mukhang malabo pa sa sikat ng araw na magpapadraft si Kai sa PBA sa ngayon. Masyado pang bata si Kai. Malaki pa ang potential nito upang makapasok sa NBA. Siguro kapag tapos na ang prime ni Kai, dyan na siguro siya magpapadraft sa PBA.